Mga kapaglaom, it is important to believe God's word and act upon it promptly while His angels are waiting to work for us. God's providence bids His children go forward when He is ready to do great things for them. What kind of great things? Find out with us on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Good day everyone, and once again welcome to Let's Pray Pilipinas. We're once again ready to start with talking with our Lord and with you mga kapaglaom. That's right, kapaglaom Kevin. It's a very wonderful day to all of us. We hope that everyone is doing well today. And before we start praying for our kapaglaom, let's start with bowing our heads to pray. Let us pray. Our gracious Lord and loving Father in heaven, thank you so much, dear Lord, for allowing us to wake up this day with gladness and thanksgiving in our hearts, knowing that you always provide us, you always care for us, and you always love us. Dear Lord, may you grant us forgiveness for all the sins we committed against you, against our fellow men. Please renew our hearts and make it your will. We pray that as we start this program, may you grant us your holy presence to be upon us, dear Lord, and may you touch every heart of those brothers and sisters, especially for those who send their prayer requests today. Grant us comfort, peace, and satisfaction in serving you. O Lord, we cling unto their promises that you will never leave us nor forsake us. May we lift up your name above all. Thank you, Lord, for answering this prayer and for forgiving our sins. In Christ Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Kapaglaom Giselle, for that prayer. And indeed, mga kapaglaom, the Savior will send help just when we need it, mga kapaglaom. So, before nato pagasugdan ang atong pagbasa sa mga prayer request, I would like to remind sa atong mga kapaglaom that once again we are live here in Channel 37 and also live pod kita sa atong Facebook. You can use your Facebook account, just search Let's Pray Pilipinas and be a missionary, mga kapaglaom. You can share the link of our Facebook link karon nga episode and you will become a blessing to other people because sa simple nimo nga action, mga kapaglaom, wala ta kabalo ug unsay effect niini sa uban. And just choose the right decision today, mga kapaglaom, by sharing the link of this episode. And also, we are encouraging and inviting sa itong mga kapaglaom to start sending your prayer request sa mga numbers nga makita sa inyong mga TV screens. And of course, sila to kalimtan sa pag-invite ang atong mga kapaglaom to join with us sa atong tanan nga episode gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Akong pagabasahon, mga kapaglaom, sa Sunday ang atong live broadcast is sa Cagayan, sa Monday is sa Davao, Tuesday is Cagayan, Wednesday dinha sa Bacolod, Thursday karon mga kapaglaom dinhita sa Cebu, and ugma dinahata sa Manila and back to Cebu pagka Saturdays. Mga kapaglaom, dako kay na mong kalipay nga makauban ka mo sa pag-ampo matag adlaw, matag oras, mga kapaglaom, ug daghan kayong salamat sa inyong magkanunayon nga suporta. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Yes, mga kapaglaom, and kung naa mo yung mga prayer request,
that you wish to be private, mga kapaglaom, pwede gyapon ninyong i-send sa ato ang mga hotline numbers o butangi lamang kini sa word nga confidential aron akto kining pagaampuan sa atong mga kauban atong mga prayer partners of air, mga kapaglaom, ug atong giabi-abi ang ato ang mga kapaglaom nga kanunay gyud nagsuporta sa itong programa, nagaampo alang nini nga programa, especially sa atong mga institutions, sa mga schools nato, and also sa atong hospital, especially sa Adventist Hospital Cebu, sa ato ang dietary department diha, kang Ma'am Susima, thank you so much sa inyo ang pag-support sa atong programa. And mga kapaglaom, katapusan na nga wibis karon sa bulan. Yes. Dali ra kay ang panahon, apan dili pa ulahi ang tanan aron ato ipadangat atong mga pag-ampo sa atong Ginoo, atong pagasugdan ang atong first batch of prayer request. First from 1603, yung siya kapaglaom maayo nga adlaw pwede i-apil utro sa pag-ampo nga mulampos ang chemo session nga pagahimuon alang kang Maea o daghang salamat kinigikan kang Nick Punay. Yes, ato apong i-apis ng pag-ampo si sender 1395, mga kapaglaom, nagpa-apil sa pag-ampo alang sa iyang health, sa iyang life, ug sa iyang family. Of course, dili ato kalimtan si kapaglaom Lloyd nga nag-take atong last Sunday tingali board exam. Ato siyang i-apis ng mga pag-ampo nga hinaot, apil po siya sa makapasar. And of course, hindi ato kalimtan ang nagpa-apil sa pag-ampo alang sa iyang manghod si kapaglaom Eden, mga kapaglaom nga naa sa Tagum nga unta maulian na po siya sa iyang balatian gikan na kang kapaglaom Joseph. We will also include in our prayer, mga kapaglaom, si kapaglaom Monday Grace Dalura na nagpa-apil sa pag-ampo palang sa iyang family, especially sa iyang lola nga doon na po yung mga balatian. And of course, doon na po sila yung mga ginagmay nga problema sa ilahang pamilya. And we will include in our prayer, mga kapaglaom, si Sister Lorna Coligado, papil sa pag-ampo alang sa iyang pamilya, nga unta silang tanan magkahiusa sa pag-alaga dinha sa Ginoo. And that's it for our first batch. Yes, and ato pong include sa prayer, mga kapaglaom, si Krisa Jean, aduna siya anxiety o depression, hinaut malampasan niya kini. And also, ang nagmagulanon karon nga pamilya sa Putot family, tungod sa pagpanaw sa ilaang nga pinalangga ang inahan, ato silang iapil sa pag-ampo. So mga kapaglaom, ato ang iimbita ang tanan sa pag-join ka nato dinhi sa pag-ampo, ato idoko atong mga ulo. Mag-ampo kita. Among dalaygon og mahigugmaon nga Dios. Dako among pasalamat, Amahan, nga ikaw ang kanunay nga nagahatag sa among panginahanglan sa matag adlaw. Ikaw, O Dios, ang tagiya sa among kinabuhi. Among gidayeg ang imong pagkabalaan, ang imong pagkagamhanan, ang imong pagkamahigugmaon. O Dios nga balaan, bisan sa among pagkamakasala, ikaw nagaimbtar ka namo nga modangop diha kanimo, magsugid sa mga kalapasan kay ikaw andam nga mahatag ka pasayloan ini. Sayloa kami, Amahan, sa among nahimo nga mga butang nga mo'y nakapasubo sa mga atubangan. Ug tabahin kami, O Dios, nga magkinabuhi ngayon sa mga kabubuton. Sa pinasahi, Amahan, among itunol diha kanimo nga among mga kapaglaom nga naa karon sa balatian. Sa kapaglaom maiya sa iya ang chemo session, tabangi siya, O Dios, nga iya ang panglawas makabaton kani kahimsog ug panalangin usab ang pamilya. Usab, O Dios, among gidangop diha kanimo ang among kapaglaom nga nagpaampo sa iyang pamilya sa ilang health ug hinaut, O Dios, nga sa ilang mga problema nga matubang sa matag adlaw ug mga challenges, hinaut ikaw magatabang kanila nila makita ang paglaom ug kasiguruhan diha sa imong balaan nga ngalan. O Dios, nga balaan mo sang gidangop diha kanimo si kapaglaom Lloyd nga mi-take og board exam niadtong Domingo, hinaut, O Dios, ikaw magapanalangin sa resulta niini. Andama usab siya siyang kagalingon nga iyang makita ang mga mirakulo nga imong paghimuon sa iyang kinabuhi. O Dios, nga balaan ang sang gidangop diha kanimo ang among kapaglaom nga si Eden, nga hinaut maulian na siya sa iyang hilanat or sa iyang balatian, O Dios. Hinaut nga ikaw magapanalangin kaniya kauban usab sa lula ni Monday Grace Dalura. Hinaut, O Dios, nga ang hingpit nga kayuhan imong ihatag kanila,
mabalik ang kahimus ug kabaskog silang panglawas. Usab sa pamilya ni Mandy Grace, hinaut ikaw magatabang kanila sa mga pagsulay nga ilang gitubang karon. Hatagi sila paglaom o Dios. Usaha sila sa pagpangalaga diha kanimo. Amo sang ginahop diha kanimo o Dios ang among kapaglaom nga si Lorna. Nga hinaot o Dios, imong pagapanlanginan iya ang pamilya nga mobalik na sa pagpangalaga. Kung unsa man ang hinungdan nga sila namugnaw amahan sa pagpangalaga diha kanimo, hinaot o Dios, imo silang tabangan nga maresolba nila kini. Panalangin sab si Krisa Jean o Dios. Hinaot mo siyang tabangan karon siyang gitubang nga anxiety ug depression. Tabangin si amahan nga malampasan niya kini nga pagsulay. Panalangin usab ang Putot family silang pag kasubo karon o Dios, hinaot ikaw magapadasig kanila, ikaw magapadala sa imong katawhan nga mo'y maga-comfort kanila ug labaw sa tanan o Dios. Hinaot nga ilang makita ang paglaom sa imong ikaduhang pagpadayag nga ila gihapon makita pag-usab ug makauban pag-usab ang mipanaw nila nga mahal sa kinabuhi. Dang salamat o Dios imong dakong gugma. Dang salamat nga ikaw kanunay nagatubag sa imong pag-ampo nga uyon sa imong kabubuton. Kay kining tanan among salig ug gitugyan diha kanimo sa ngalan sa imong personal nga manluluwas nga si Ginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you for that prayer, Kapaglaom Kevin. And of course, mga Kapaglaom, di na mo kalimtan sa pag-invite, no? Kanunay, kung wala pa mo naka-join sa ato ang LPP Prayer Partners Community, makita rin na kung doon na may access sa internet, sa Facebook, mga Kapaglaom. At the moment, Kapaglaom Kevin, doon na natay 202 members, no? Praise God. Nag-appeal or kanunay nag-uban ka nato matag adlaw sa pag-ampo, no? Kung kamo po doon na may mga prayer request or praise report, pwede kay ninyo i-post din na sa to ang a group, no? LPP Prayer Partners Community. Pwede po mo maka-invite, no? Invite your friends, sa inyong neighbors, or sa inyong mga classmates, nga mamahimo po natong prayer partners. Yes, mga kapaglaom, and also atong gimbitahan atong mga kapaglaom. Ilabi na dinhi sa area sa Cebu City. Kay naay malabot nga dako nga concert, musical concert nga nagauluhan Language of the Soul diha sa Capitol Church, ug ang ila nga guest niini mao si Madam Ingrid Salas Santa Maria ug si Sir Rinaldo Abiliana nga mao'y magakandak niini nga orkestra ug ginaot nga magkahiusa ta sa pagsuporta nini karong malabot February 29 sa hapon ug sa gabi. Ug mga kapaglaom, usa ka maanindot kaayo nga topiko ang atong pag-isgutan karon nga nagauluhan the provider. So mga kapaglaom, before nato ipadayon kini aduna kitay caller from Bohol. Yes, Kapaglaom Eliseo, maayong adlaw da kanimo. Welcome to Let's Pray Pilipinas. Maayong adlaw, Kapaglaom Eliseo. Maayong adlaw. Yes. Welcome to Let's Pray Pilipinas. Unsa man among matabang pinaagi sa pag-ampo. Yapel ako sa ampo akong anak nga mubalik sa dalagan siguro. Usa ka yes. Na naman naman disugod niya. Ako lang nga di kasabihan sa ginuba taga may paapa maagi nga makabalik siya. Ya yapel ko niyo akong kaugalingon nga doon ako sa Kitian Pacific. Sa buhay pa ko mula na pangayon sa Ginoo nga akong anak. Kumalik sa pag-alaga sa Ginoo. Yes, sige. Okay, Brother Eliseo, atong kuptan ang saad sa Ginoo nga siya magatabang kanato. Even sa sinulat sa iyang prophet, si Ellen G. White, nagaingon nga, as long as there is hope, the Lord will send angels to provide and protect His people. So, Kapaglaom Eliseo, atong idoko atong ulo, atong dalon sa pag-ampo ang imong mga concern, mag-ampo kita. Among dalaygon ug mahigugmaon nga Dios. Ikaw ang amuang nga dalangpan. Kay diha kanimo adunay kasiguruhan ug kadaugan sa bisan unsa nga pagsalay dinhi sa kalibutan. Nanimbuntaga among idangop diha kanimo ang concern ni Kapaglaom Eliseo. Mahitungod siyang anak o Dios, sinaot imo siyang dag-on pagbalik nga siya mobalik sa pagpangalaga diha kanimo. Tabangi siya amahan, ngayang makita ang imo ang pagmahal ug pagpangga kaniya. Ug ginaot o Dios, nga imo sang panalanginan ang iyang amahan nga si Kapaglaom Eliseo. Sa iyang balatian karon natagi siya kaayuhan amahan ug hatagi siya sa iyang Panginoon sa matag adlaw. Ug gamita si Kapaglaom Eliseo nga mahimong panalangin ngadto sa iyang anak ug sa iyang tibuok pamilya
nga silang tanan magkahiusa ug magmalipayon nga mga lagad diha kanimo. O Dios nga balaan among itugyan ang tanan diha kanimo, dudahan salamat sa pagtubag sa imong pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. So daghang salamat kapaglaom Eliseo sa imo ang pagtawag ug mga kapaglaom atong ipadayon ang atoa nga topic karon nga adlaw nagaulahan kay the provider kapaglaom Giselle. Nindot kay no nga ang Ginoo mo ay atoa nga mo naga-provide kanato ug atong quote of the day makita kini or giingon kini sa usa ka pastor sa Amazing Facts. Nagaingon siya, God has always provided. He always will provide for those who serve Him, mga kapaglaom. So, mga kapaglaom, duha na lang kaadlaw ang nahabilin og magasirado na ang early bird registration sa ato ang PYC or Philippine Youth for Christ. Og kini tama na lang sa February 29 ma-close na ang early bird registration. Apan nagapaday lang gihapon ang registration, mga kapaglaom, after niini. Ug kini mahitabo didto sa University of San Agustin sa Iloilo City. So inaot nga makita-kita ta dito, mga kapaglaom. I'm talking about early bird or bird, kapaglaom Giselle, unsa man mahinumduman nga story sa Bible? Well, of course, kapaglaom Kevin, mahinumduman gid nato ang story ni Prophet Elijah. Sa dihang sa dihang naa siya sa wilderness, i-providean siya og raven nga mo nihatag sa iyahag meat and bread nga mo nag-provide sa iyaha, and ang Ginoo pa nag-instruct sa iyaha nga dito siya moinom sa usa ka brook, no? And makita gid nato, mabasa gid nato nga gi-providean gid siya sa Ginoo. Yes. And the background of the story kapaglaom Giselle is that ang hari niadto sa Israel mo si King Ahab, usa ka wicked king. Unya kay nas like conflict between the king and Elijah because Elijah prophesied nga walay rain nga maabot. So kani si Ahab nga nag-serve sa Baal, naga-conflict sila og ang Ginoo gid ang mi tago kang Elijah og at the same time mi provide niya diadto. So this is a wonderful story, mga kapaglaom, for all of us and hope for all of us that we should trust God to provide for us in times of conflict, mga kapaglaom. Og kini nga pag-provide sa kang Elijah dito sa Brook of Cherith, usa kini ka maanindot kay nga stories ang kinabuhi. Kay gipaadto siya didto, walay ulan, apan aduna na dito usa ka gamay nga source sa tubig nga mo yang mainom siyang pangadlaw-adlaw. Unya ang problema na lang niya pagkaon, gi-providean siya pinaagi sa mga langgam. Yes. Amoy magatod niya dito, imagine mura pud og kaning serbisyo sa hospital ba nga every morning breakfast, lunch o dinner na agi naga-provide. So katong mga raven pod nag-provide pod sa iyaa no every time nga nagkinahanglan siya sa iyang pagkaon. So usa ka nindot kay nga story, mga kapaglaom. And sometimes kapaglaom Kevin, talking about providing our needs, usahay ka na bitong kulangan ta sa pagkaon, kana bitong walang-wala na jud ka sa imong bisag ikaw maglisod na ka og maglisod ka og pagkaon. Dayon memduman nimo ning story ni Elijah, unta na ay langgam nga mo mulupad ba tapos mahagbungan ko diri bread or something nga akong makaon. But sa ingana nga paagi kapaglaom Kevin, na-test gyud ang ato ang pagsalig sa Ginoo. Kung giyon sa gid nato pag kana bang pagsalig kung asa gid tama na nga ato ang pagtuo nga ang Ginoo mo provide gyud sa tanan nato gikinahanglan. Yes, and indeed God promised sa atoa nga bisan ang mga langgam nga wala sila nagatanom, wala naga-harvest, wala naga-stock sa ilang barn, ang Ginoo nagahatag sa ilang pagkaon sa matag adlaw. Unsa pa ka ang tawo nga kini pinalangga sa Ginoo, kining tawo mo ang pinaka-espesyal dinha sa Ginoo. Ang Ginoo gayud maga-provide kapaglaom Giselle. And all we need to do is to trust God, mga kapaglaom. Nga bisan pa sa kalisod sa ato ang pagkinabuhi, ang Ginoo gayud mag-provide. And kini nga trust ato ning ipadayon. Kay sa story ni Elijah, usa daay kini ka preparation nga sa iyaa nga gidala siya didto. Because God will going to use him to become a blessing to other people and to prove to other people that God will really provide. Kay after niini gisugo siya nga moadto siya sa makikita siya dito sa balay sa usa ka widow nga kauban niyang isa ka anak nga ang ilang supply last na lang, no, last na lang to sa supply sa flour. An igo lang sa ilaa. But then Elijah said that give it to me and God will provide. Nganong nakaingon siya ni adto kay iya nang na-test daan ng Ginoo dito sa Brook of Cherith. So mo na nga mga kapaglaom, ikaduha nga punto that we should continue to trust God
and you will become a blessing, no, to other despite in the middle of conflict or in the middle of kaning lisod nga situation. Kung atong lang taon ang kinabuhi ni Elijah, nahimo siyang panalangin dito sa widow o siya nga That's anak. right. Nga even though sa kalisod sa iya nga sitwasyon, no, gigamit siya sa Ginoo nga mahimo nga panalangin sa uban. So ang atoa da ang providence nga nadawat sa Ginoo, this is a preparation for us makapaglaom that we will become a blessing to other people. No, dili lang ni kay atoa lang, no mo bitaw nga gitudlo ni Jesus Christ sa gitaw na to the Lord's Prayer, nag-ingon siya nga give us this day. No, dili give me, no? So give us, because the providence of God is for us to help other people makapaglaom. So nindot kayo ang kinabuhi ni Elijah nga human niya na prove ang Ginoo, nag-alagad siya sa Ginoo, nahimo siyang panalangin ngadto sa uban. Because He not only provides mga kapaglaom for us, but for the people whom we come in contact with. Atong saligan nga ang Ginoo mo hatagayod, no? And it is a test of faith kapaglaom, Kevin, Yes. o test of kanabang musunod jud ka sa Ginoo kung unsa gid iyahang mando sa imong nga mo imong buhaton. But sometimes mo overpower ang ato ang pagduha-duha, no? Sometimes we pray, but then ato agyapong giduha-duhaan ang gahom sa Ginoo nga He will able to provide. Yes, makapaglaom. So kung moabot na gani ang panahon nga kita adunay mga kulayahon, adunay mga pagduha-duha o pagduda sa panalangin o providence sa Ginoo, ato lang gayud kanang idangup kaniya sa atong mga pag-ampo kapaglaom. So talking about prayer, let's continue with another batch of prayer, no? From 1846, nagapaampo siya sa birthday ni LG Minilo Hataas, no? Last February 21, og Johan Vaneshka Hataas sa last February 25. So hinaut nga ang Ginoo kanunay magapanalangin sa atong mga kapaglaom. And of course, we'll pray mga kapaglaom alang kang nagpaapil pag-ampo si Mrs. Sharon dira sa Claveria, Masbate alang sa iyahang 12 years na nga balatian mga kapaglaom, doon na siya diabetes. So we will include kapaglaom Sharon alang sa atong mga pag-ampo. And of course, alang sa usa ka anak nga nagpadala ang iyahang usa ka inahan. Si kapaglaom Robilin ato ang iapil sa pag-ampo alang sa ilahang family problem, mga paglaom ato siyang tabangan sa pag-ampo. And of course, we will pray for Jen Zita, mga kapaglaom, alang sa evangelistic crusade this coming April 2020 dira sa Filipino SDA Church, Paris. Ato ang iapil sa ato mga pag-ampo. And of course, ikapaglaom Bibi Chris Silvano nga unta mawala na ang iyahang mga kabalaka for anything, no? And unta tabangan sa Ginoo ang iyahang health problem kapaglaom, Kevin. And we will also include in our prayer si sender 4122 alang sa iyahang father nga unta makamanage sa tarong alang sa ilahang mga finances and also mag-success sa ilahang business together with his mother. And we will include in our prayer gikan sa ato ang Facebook Live. Kapaglaom, Kevin, nagpaapil og pag-ampo si Hannah Lewis alang sa iyahang marriage og fruit sa ilahang womb. Mapdo siya, no? Kapaglaom, Kevin, 42 years old na siya and losing hope for husband and fruits of the womb. Siguro nang hinaos siya nga tagaan siya og usa pa gyud ka anak. So we will pray for our kapaglaom and also will include Reyes CD. Nagpaapil siya pag-ampo alang kang Emilia, no? Alang sa results sa iyang CT scan nga dili maayo nga unta ang Ginoo at the end they will say God is good all the time. And gikan kang kapaglaom Victoria Navarro, we will pray for her co-teacher Susan and kapaglaom Jesusa, no? Nga naa sila'y nagapadayon ilang balatian sa mga cancer ug nagpadayon pod ang medication. We will include them in our prayer. Also kapaglaom
Joshi Garcia nga naa sa Davao nga naa sa second opinion. Second opinion. For second opinion nga doon na siya cancer og bukol sa mattress. Atong iapil atong mga kapaglaom nga nag-undergo karon og mga operation and also dunay mga health problem. Kapaglaom Kevin, we will pray for them. And we invite everyone to please include this prayer request sa inyong mga prayer mga kapaglaom. So atong gimbita ang tanan alang sa pag-ampo, mag-ampo kita. Among dalaygon og mahigugmaon nga Dios. Ang gamhanan nga Dios nga andam mo tabang kanamong tanan. Ang Dios nga labing gamhanan nga mananamban. Ning taknao Dios among idangop diha kanimo ang mga pag-ampo sa imong mga kaanakan. Among ginadangop diha kanimo sila ni Josie, Susan, sila ni kapaglaom Jesusa. Usab kang kapaglaom Emilia. O Dios nga blaan ikaw nasayod silang sitwasyon, nasayod sa kondisyon silang panglawas. Tabangi sila o Dios nga makabaton sila hingpit nga kaayuhan sa ilang mabalatian, kabasko ug kaligon sa ilang panglawas. Panalangin sa ilang tibok pamilya. Usab kang kapaglaom Hana nga nangandoy og bunga sa ilang kaminyoon nga mao ang anak. Hinaut o Dios nga ang imo ang pagkamaayo ug imo ang pagkamahigugmaon ila ang makita ug hinaut imong itugyan ang ila ang pag-ampo ni ini nga higayon o Dios. Amo sa gidangop diha kanimo amahan ang mga nagaselebrar silang birthday, sila ni Menelo, Johan ug uban pa o Dios nga adunay mga birthday karon naot ikaw magpadayon sa pagpanalangin kanila. O ginaot nga ilang lantawon ang imong pagkamaayo amahan sa mga milabayng tuig sa ilang kinabuhi. Kauban ni kapaglaom DR sa iya ang pagselebrar usab siyang birthday. Naot o Dios ikaw magapanalangin kaniya. Panalangin sa Dios ang among kapaglaom ni si Sharon nga aduna siya diabetes for 12 years, ikaw nagabantay ug nagatiman kaniya. Ginaot o Dios ikaw magapanalangin nga makabaton siya hingpit nga kaayuhan. Panalangin sa amahan ang amo ang kapaglaom nga si Robilin nga adunay problema o challenges sa ilang pamilya, ikaw magatabang kanila nga ila kining malampasan ug sa kanunay sila magakupot sa ilang pagsalig diha kanimo. O Dios nga balaan amo sang gidangop diha kanimo ang umulabot nga evangelistic crusade nining Abril nin tuiga sa Filipino SDA Church sa Paris. Sinaut o Dios ikaw magapanalangin silang preparation, magapanalangin sa mga katawhan nga imong gitawag alang niini nga crusade. Panalangin sa amahan ang amo ang kapaglaom nga si Bibi Chris nga mawala na ang mga kabalaka. Tabangi siya nga moatubang sa matag adlaw nga adunay confident diha kanimo nga ikaw mo ay mag-aagat kaniya, ikaw mo ay mag-atiman kaniya o mag-provide kaniya. Panalangin sa Dios ang among kapaglaom nga nagapaampo siyang papa nga mamanage umaya lang finances ilang business. O ginaot o Dios nga ikaw magatabang kanila, magahatag kaalam siyang amahan, o ginaot o Dios ikaw magapanalangin silang source of income. O Dios nga balaan kining tanan among gisalig bitugyan diha kanimo sa ngalan sa personal nga manluluwas nga sa kining Hesus. Amen. Amen. Thank you kapaglaom Kevin og thank you sa tanan mga kapaglaom nga padayon sa pagpadala sa ilaha mga prayer requests. Ang uban praise reports, daghan kayong salamat mga kapaglaom. Mga kapaglaom, God leads you to see from one experience to another, from one raven to another, from one brook to another. As long as we stay in the center of His will, there will always be provision for us. And then, just like the brook of Cherith dried up, it may seem that God has forsaken us, that we've been left to perish. But faith will soon discover an open door to enter. Yes, mga kapaglaom, thank you so much for joining us sa ato ang episode karon. And kapaglaom, remember that our whole life is under His plan and direction. This is your kapaglaom Kevin of Hope Channel Cebu saying, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. And He always will provide for those who serve Him. This has been your kapaglaam Giselle of Hope Channel Cebu, reminding you that God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. See you next time din sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.